Good day everyone, I'm Lance Ramos from BSIT3Y1-2 and I'm here to explain the laboratory activity number 2 for this midterm. So first is gagamit tayo ng input function para hingin ang name, user type, and username. And since we're using the assignment operator, may store sa variable name yung in-input natin. So next is yung range natin. So, nag-create to ng sequence from 0 to 2, meaning magra-run yung loop niya for 3 times. So, inside the loop, mag-a-ask siya for password using the input function. Next is magde-define tayo ng strings called special characters. So, which is yung mga symbol na nakalagay dito. So, gagamitin natin to mamaya para malaman kung may special symbol ba yung password natin. Pagkatapos ay nag-run tayo ng 5 if statements. So, sa first condition natin is yung length or the length function which indicates how long your password should be. So, dito is gumamit lang tayo ng comparison operator which indicates that password should be greater than 8. So, next is the lower function. So, dito naman is chine-check niya lang kung meron bang at least one lowercase. So, yan. Next is the is upper function. So, dito, same lang siya nung sa is lower. Pero dito is chine-check niya naman kung meron bang at least one uppercase letter sa password. So, next is the is digit. So, chine-check niya lang kung meron bang at least one number sa password. So, next is the special characters. So, tulad sa sinabi ko kanina is dito niya titignan sa in-store na string yung at least one special character na dapat nasa password. So, gumamit lang tayo ng continue statements para magsama-sama yung bawat requirements na condition sa password. So, pag na-meet naman lahat ng condition sa condition ng mga if statements is magpiprint siya ng password successfully created. If hindi, and tatlong beses na umulit, is ipiprint niya naman yung maximum attempts reached password registration failed. So, yun lang.